Siya ang inantay ng prangkisa ng Oklahoma City Thunder para makapagkampiyon muli sa NBA. After 4 to 6 long years, sa wakas ay nakatikim muli ng kampyonato ang OKC mga idol. At hindi mangyayari yan kung hindi nila nakuha ang isang mahusay na player sa kasalukuyang henerasyon. Ang 3-time NBA All-Star, 1-time regular season MVP, Western Conference Finals MVP, Finals MVP at 1-time NBA champion. Ang humakot ng mga awards last season, walang iba mga idol kundi si Shai Gilgeous-Alexander. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ni SGA. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si Shai Gilgeous-Alexander ay pinanganak sa Ontario, Canada. Hindi na magiging katakataka pa mga idol kung magiging mahusay na basketballista nga siya. Dahil ang kanyang nanay na si Charmaine Gilgeous ay isang former track athlete na nakapaglaro sa 1992 Summer Olympics. Habang ang kanyang tatay naman ay isa ring basketballista. Kaya naman bata pa lang ito ay nakahiligan na nga ni SGA ang paglalaro din ng basketball. Well, sa kanyang high school basketball ay talaga namang pang MVP caliber na rin maglaro ito mga idol. Dahil natanghal din siya noong league MVP. Pagdating naman sa kanyang collegiate basketball ay nakapaglaro lang ito ng isang taon sa koponan ng Kentucky. Ang dating reserve point guard ay naging starting point guard noon dahil sa kanyang pagpapakitang gilas. Imagine mga idol, freshman pa lang ito ay inasahan na din talaga itong si SGA. Dumating ang SEC tournament at mas lalo siyang nakilala dahil tinulungan niya ang koponan ng Kentucky na makarating noon sa NCAA tournament. Maganda ang kanilang naging simula nang matalo nila ang Davidson at Buffalo. Ngunit natapos ang kanilang kampanya nang matalo sila sa Sweet 16 ng Kansas. Well, dahil sa kanyang pinakitang husay sa kanyang unang taon sa Kentucky ay naging matunog ang pangalan ni SGA, lalo na sa mga NBA scout. Kaya naman April 9, 2018 nang magdeklara na nga siya na lalahok sa NBA draft. Well, hindi naman siya nabigo mga idol dahil 2018 NBA draft nang makapasok na nga sa liga ng NBA ang 6'6" shooting guard na si SGA. Siya ang 11th overall pick noon na pinili ng koponan ng Charlotte Hornets. Well, sa draft class nilang ito mga idol, marami siyang nakasabay na umusbong din ang mga pangalan na ngayon sa liga. Tulad na lamang nila Jaren Jackson Jr., Trae Young, Luka Doncic at ang first pick noon na si DeAndre Ayton. Pero hindi man pinadama ng Hornets noon kay SGA ang pagpili sa kanya mga idol dahil sa araw din na yun nang i-trade siya papuntang Los Angeles Clippers kapalit ni Miles Bridges at 2 future second round picks. Kaya naman sa koponan ng Los Angeles Clippers naglaro si Shai. Well, hindi naman nagsisi ang Clippers sa pagkuha kay SGA mga idol dahil sa kanyang rookie season ay naging starting point guard pa nga ito. Hindi man kataasan ang kanyang stats pagdating sa opensa na umaverage lang ng 10.8 points per game na mayroon ding 2.8 at 3.3 assists per game pero pumang-anim pa rin siya noon sa Rookie of the Year voting. Tinulungan niya ang Clippers noon na makapasok pa sa playoffs mga idol. Nasa 8 seed sila noon kaya nakabangga agad nila ang nagahari pa noon sa liga ang Golden State Warriors na first seed. Well, sa season ito mga idol ay wala pang play-in format at sa bakbakan nila ng Warriors noon ay pumalag naman ang Clippers. Umabot sa Game 6 ang serye nilang yun, umaverage ng almost 14 points per game si Shai. Pero sa huli ay kinapos at nalaglag nga sila sa round 1. Well, after ng kanilang pagkatalong yun, heto na ang isa sa naging maling desisyon na ginawa ng Clippers mga idol. July 10, 2019 nang plinanong kunin ng Clippers ang NBA star na si Paul George. Heto ang mga kapalit niya mga idol, sila SGA, Danilo Gallinari, 5 first round draft picks at ang right to swap sa other first round picks. Kapalit lang ni Paul George. Well, elite pa naman kasi ang performance noon ni Paul George mga idol. Kaya sa 2019-2020 season, ito na yung NBA Bubbles, ay sa Oklahoma City Thunder na nga naglaro itong si SGA. Sa kanyang unang season pa lang mga idol ay permanente na nga siyang nilagay sa starting shooting guard dahil nakakuha rin kasi noon ng OKC si Chris Paul. Well, sa kanyang 70 games played ay umaverage siya dito ng 19 points per game. Biglang angat ang kanyang stats with 5.9 rebounds at 3.3 assists per game. Tinulungan niya ang Thunder na makatawid sa playoffs noon. Well, nagpang 5th seed sila noon with 44-28 win-loss record. Ngunit kagaya sa kanyang unang playoffs appearance sa Clippers ay nagtapos lang din sa round 1 ng kanilang kampanya nang matalo sila ng Houston Rockets sa round 1. Well, hindi naging madali ang journey para kay Shai Gilgeous-Alexander dahil after ng kanilang pagkatalong ito sa round 1 ay nag-struggle ng 3 seasons ang Oklahoma City Thunder mga idol. From 2021 hanggang 2023 ay hindi sila nakakalusot sa playoffs.
Bagamat maganda ang mga stats ni SGA, hindi pa rin sumasapat yan dahil wala siyang nakakatulong sa opensa. Kung makikita nyo sa kanyang mga stats dito mga idol, sa 2021 umakyat sa 23.7 points per game, 2022 24.5 points per game, at dito sa 2022-2023 season nang mapabilang na nga siya dito sa All-Star selection dahil umaverage na siya dito ng 31.4 points per game sa kanyang 68 games played. Katunayan, nagpanglima pa nga siya dito sa MVP voting. Pero magandang numero man ang kanyang inambag sa Thunder ay hindi pa rin yan sumapat para makatawid sila sa playoffs ng tatlong season na yon. Bagamat sa 2022-23 season ay dumating na ang kanilang dalawang rookie na si Jalen Williams at ang kanilang second pick na si Chet Holmgren, ay bigla naman nagkaroon agad ng problema ang Thunder dahil bago magsimula ang season ay na-injury itong si Chet Holmgren na naging dahilan ng hindi niya paglaro ng buong season na yon. Pero sa 2023-24 season ay ito na ang simula ng paghahari ng Oklahoma City Thunder mga idol. Ito na rin yung time na nag-step up na ang sophomore shooting guard na si Jalen Williams at makakapaglaro na din dito ang kanilang 7-footer shooter na si Chet Holmgren. Kaya sa season ding ito mga idol ay bumaliktad na ang kapalaran ng OKC. Kung sa nakalipas na 3 taon nila ay hindi sila nakakatawid sa playoffs, this time mga idol ay naghari na nga sila dito sa Western Conference na pumwesto bilang first seed with 57-25 win-loss record, at ang tatlong batang player na ito ang siyang umamada both offense and defense mga idol. Nagkaroon ng 16.5 points per game si Chet, habang 19.1 points per game naman si Jalen Williams, at umaverage naman si SGA ng 30.1 points per game at 6.2 assists per game. Pumangalawa siya dito sa MVP voting sunod kay Jokic. Lumabas na nga ang MVP caliber niyang laruan. Well, nanguna nga sila noon sa komperensya, kaya naman this time ay hindi sila pumayag na malaglag lang sa round 1 ng playoffs. Dahil winalis lang naman nila noon ng New Orleans Pelicans sa round 1 mga idol. Ngunit heto ang masaklap dahil sa second round ng makaharap nila ang isa sa mga bigating kupunan din sa Western Conference, ang Dallas Mavericks, na pinangunahan ni Luka at Kyrie. Well, napalaban sila ng gusto dito mga idol. Lumabot naman sa Game 6 ang kanilang serye, pero sa huli ay nabigo ang Thunder na makarating sa Western Conference Finals. Well, nabigo man sila sa playoffs na ito, pero naging malaking learning sa kanila ang pagkabigo nilang ito mga idol, dahil sa 2024-25 season, ito yung katatapos lang na season, ay bumubulusok ang init ng Thunder na sinimulan ng season ito. Gigil na makabawi mga idol dahil sila na naman ang nanguna sa liga. Pumwesto silang muli sa first seed with 68-14 win-loss record. Ito na ang second time nilang nagahari sa liga. Nanatiling consistent ang performance ni SGA mga idol, na nasuportahan pa yan nila Jalen Williams at Chet Holmgren. Nadagdag din sa kanila ang veteranong si Alex Caruso na talagang maasahan lalo na sa depensa, at ang big man na si Isaiah Hartenstein. Kaya naman mas lalong naging ganado itong si SGA mga idol, at sa season ding ito umaverage siya ng 32.7 points per game, 5 rebounds at 6.4 assists per game, na tinanghal nga bilang regular season MVP. Pagdating naman sa playoffs mga idol, nang walisin lang nila ng walang kahirap-hirap ang kupunan ni Ja Morant ang Memphis Grizzlies. Ngunit sa semifinals mga idol na magkaroon sila ng magandang laban ng Denver Nuggets na pinangungunahan ng kanyang katunggali sa MVP na si Nikola Jokic. Umabot sa Game 7 ng kanilang serye, pero sa uli ay nakuha pa rin nilang manalo. Sa Western Conference Finals naman nang makaharap nila ang kupunan ni Ant-Man ni Anthony Edwards. Dito mga idol, hindi naging thrilling ang seryeng ito dahil isang beses lang nakatikim ng panalo ang Timberwolves, at siya nga ang tinanghal din dito ng Western Conference Finals MVP. At sa NBA Finals nang makaharap nila ang Indiana Pacers na talagang mabibigat din ang tinalong kupunan sa Eastern Conference, na pinangungunahan naman nila Pascal Siakam at Tyrese Haliburton. Well, naging thrilling ang serye ng finals na ito mga idol dahil balikatan ng panalo ng bawat kupunan. Nasilatan pa nga sila ng panalo sa Game 1 dahil sa game winning shot ni Tyrese Haliburton, pero nakabawi sila mga idol hanggang makarating ang serye sa Game 7. Well, sa Game 7 sa hindi inaasahan mga idol ay na-injury ang star player ng Pacers na si Tyrese. Naging malaking epekto ang kanyang pagkawalang ito, pero hindi pa rin sumuko ang Pacers noon, pumapalag pa rin sa Thunder. Pero sa pangunguna ni SGA ay kinandado na nga ng Thunder ang panalo sa NBA Finals, at
after 46 long years ay nakuha nga muli ng prangkisa ang kampyonato. 1979 na magkampiyon ng Seattle Supersonics na ilipat ito sa Oklahoma at naging Oklahoma City Thunder. At dahil dito kay SGA ay naranasang muli ng prangkisa na magkampiyon sila. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa nagiging karera ni SGA sa liga ng NBA ngayon? Ito na ba ang simula ng kanilang dynasty?